Okay, so magandang gabi po sa lahat. It's Wednesday once again. At syempre pag Wednesday po, ano po ba ang ating pinagkakaabalahan? Power of prayer time po. So magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood, saan man dako kayo ng mundo, nasa abroad o nandito sa Pilipinas. So, good evening, good morning, good afternoon po sa lahat and welcome po sa Power of Prayer. So, lahat po ng mga nakakapanood, paki-like and share naman po itong ating video ng napapanood din po ng iba po natin mga kakilala. Ano po? And syempre, pwede na po kayong mag-send ng inyong mga prayer requests, praise items. So, open na po. Pwede na po dyan mag-comment po sa ating comment box po. So, sabi nga po sa Matthew 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. At ngayong gabi po, ganyan po ang ating gagawin. Manampalataya na ang lahat po ng ating mga ipapanalangin ay ipagkakaloob po sa atin ng ating Panginoong Yesus. Okay po. So, syempre, Hmm. kasi December na po ngayon, malamig ang simoy ng hangin na po, no? So, lahat po tayo, pagka December, pag malapit na yung Pasko, may mga tradition po tayo ng mga ginagawa sa ating mga pamilya, ano po? So, Ate G, ano po ba yung mga tradisyon na ginagawa po natin pagka itong magpapasko na, no? Ah, sa pag 25 talaga celebration Siyempre abala ang lahat kung ano ihahanda. Kami po pagka 25, kanya-kanya po kaming sa bahay lang, kanya-kanya. Per family po ang celebration. Yun po. At naghahanda rin kahit na kami lang, kasi tatatlo na lang kami. Kami na lang pong tatlo ang nag-sharean. Tapos, ang reunion naman namin ay January. Yun, lahatan na. At yun, nag-share ng Word of God. At pinapaliwanag. Ano ba yung Christmas? Sharing. So, Yeah. hindi nawawala Salamat sa yung Lord. pag-share po ng Word of God bilang tradisyon pag Christmas. Ate Cindy, kayo naman po, ano po ang inyong mga tradisyon, ng mga ginagawa pag ganitong Kapaskuhan po? Ah, aside po dun sa tradition na regular na ginagawa, since 2019, meron pong tradition sa school nung anak ko na sa Hope Mission Christian School na Family Day. Dumadating po yung mga pamilya ng mga student na Korean, mga pastor, mga missionary, sharing foods, tapos na puro po ang pinaka-look forward ko po doon yung anak ko kasi nagli-lead po ng worship yung anak ko kumakanta. Yun. Tapos ngayon po inspiring kasi good news po. Dati po ang yung school Korean lang at saka Pilipino. Ngayon pong year na to, may Chinese na po at ang nakakatuwa po, ang dami pong Chinese na kasama ngayon, nag-participate sa program. Tapos, ang nag-lead pa po ng prayer yung Chinese na parent. Kaya sobrang ano po tong year na to, tuwan-tuwa po yung may-ari ng school na lumalawak na yung Christianity, pati Chinese. Nakaka-join na sa yun Amen. po, every year. Thankful po ako. Amen. Thank you po, Ate Cindy. Ate Bea, kayo naman po. Ano po ang Eh, pinagkakaabalahan? ewan ko, pinalaki kasi kung ganun, very austere lang sa amin ng December 24. Either sopas lang or caldo, pero hindi nawawala yung prayer of thanksgiving, acknowledging how good the Lord was for Mm, the whole year. Thank you, Lord. thank you, thank you. Teacher Vicky, kayo naman po. Ano po ang inyong mga activities pag ganyang Christmas na? Hindi nawawala yung palitan ng mga pagkain kasi magkakatabi lang kami ng bahay ng mga kapatid ko. Kung anong meron sa bahay, magdadala yung mga kapatid ko. Tsaka itong sa akin naman din karanasan, yung kung wala kaming probinsya, nang makilala ko si Carmela, lagi ako sinasama niyan sa Pagaspas, sa Bicol. So nakikita ko kung paano din sila mag-celebrate. Yun. Parang tradisyon na talaga Oo. nakakauwi kayo nagta-travel po pala kayo pag ano.
pag Christmas na, no, Teacher Vicky. Thank you po. And Pastora, kayo naman po, kumusta po ang pag ganitong Kapaskuhan? Ako usually pagka 24, morning pa lang, so palengke tapos naghahanda ng food for the day and para doon sa Noche Buena. Usually spaghetti. Kasi special yan, hindi ko kasi iniluluto spaghetti pag hindi ko masyadong iniluluto. Maarte kung magluto ng spaghetti kaya pagka usually ganun lang, December 24. Tapos kainan with the family. Pag minsan tumatawid kami o nagbibigay ng pagkain doon sa kabilang bahay namin sa kuya ko. And then, yun nga, 25 pupunta kami sa Bulacan para naman kay Pastor Chief. Marami rin pala na po. Okay po. So, thank you po sa inyong mga na-share na mga tradisyon. Alam ko po, yung iba natin mga nanonood, ganun din po ang kanila. At marami pa pong iba sila ginagawa pag ganitong Christmas. So, para po sa ating opening prayer, pangungunahan po tayo ng ating Pastora Mercy po, ang ating 18. Sige, sa ating pagpapatuloy ng power of prayer, I just want to share this quotation or parang sinabi ng isang pastor na palagi kong pinakikinggan to sa YouTube. Sabi niya, on God's power, prayer is power that enemy can't match. So yun the prayer, hindi ma-match ng away. Kaya this evening, as we do our power of prayer, alam ko merong mga parang spiritual battle dyan. Pero walang match ang ating kaaway dahil makapangyarihan ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng panalangin. So let's pray, Panginoon. Maraming salamat again Yes, Lord. for this time na magkakasama kami to worship you, to give all the praises to you, O Lord. At makituwang kami, Panginoon, sa mga prayer requests ng aming mga kapatiran, mga nakikinig online at sa bawat isa sa amin, O Lord. Kaya maranasan namin ang kapangyarihan mo tonight and sa mga buong buhay namin, Panginoon, alam natin yung kapangyarihan mo. This time, O Lord, be with us. Your presence matters, O Lord. Kung wala yung presensya mo, wag na lang kaming magganito. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang kasama namin sa aming kalagitnaan. Kami nga, kahit kami ay online, pero Lord, alam namin sa aming mga tahanan, Panginoon, naroon ka, maranasan ka namin. Hayaan mo na malayang kumilos ang banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At maitaas ka, O Lord, at yung mga prayer namin na dadalhin sa iyo, Panginoon, alam mo na yun. Will be done, O Panginoon. Yun lang ang nais namin, Panginoon. Meron kami mga prayer requests, but your will be done sa buhay ng bata. All the glory belongs to you. Thank you, Lord, for this time of prayer. At meron kaming access, meron kaming matatagpuan, meron kaming kandungan, meron kaming refuge in you, O Lord. Thank you. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Amen. Pastora Mercy. Sabi nga po sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. So tayo po ay sama-sama nating papurihan at awitan ang ating Diyos at kasama po ang ating worship leading team. So to God be the glory. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing
Yes, Lord, kami Amen. po nagagalak dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ay karapat-dapat sambahin. You are worthy, O Lord, sa lahat ng papuri. Pagtaas namin, Panginoon, sa iyo. Wala kang katulad, O Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Lord, ilalapit namin, Panginoon, yung aming church annual meeting na gagawin sa December 14. Ikaw po, Panginoon, sa linggo, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin as we do our meeting, Panginoon, yung aming pong pagbaba ni SP ng aming goals and directions for 2026, maging maliwanag ito sa bawat isa na makikinig, at yung pong election ng bagong 4 na BOT members, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang magtatalaga sa mga nais mo na makasama muli sa aming Board of Trustees for 2026. Ang dalangin po, Panginoon, maging maayos, yung mga list ng mga names na mga boboto maging maayos at makita nawa kaagad nila yung mga pangalan nila, Panginoon. Gayun din dinadalangin namin ang aming TMCC Worship Center doon sa Manila East Road, Panginoon. Alam mo na ikaw ang nag-provide ditong lot na ito. Salamat, Panginoon, sa provision mo, at alam namin na ikaw pa din ang magpo-provide para po masustenahan ang kailangang amount, Panginoon, para makapagpatayo ng bagong sambahan, building doon sa lugar na yon. Yung aming mga pledges na ilang linggo na ipinagpe-pray kung magkano, Panginoon, ang nais mo na ibigay ng bawat isa sa amin. Yung faith namin, Panginoon, i-help us, O Lord, to grow our faith, to become deeper, Panginoon, yung faith namin sa aming pagpapasya kung ano yung nais mo na i-pledge namin for our church na dapat gagawin for the church building, O Lord. Ano yung mga plano mo pa na dapat ayusin, i-ready, Panginoon, para for the construction of the church building, O Panginoon, yung mga license na dapat kunin. Ikaw po ang mag-guide sa bawat sa tao na may responsibility for this work, for this ministry, O Lord. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang maitatampok, ikaw ang mapupurihan, O Lord, sa pagtatayo nitong aming pananambahan, bahay-sambahan, Panginoon, doon sa Manila East. At dalangin din namin, Panginoon, yung 2026 pray and fasting, O Lord, yung mga preparation na dapat gawin, yung booklet, yung mga dapat iayos, yung mga prayer request na dapat ipasok, mga lessons na dapat mga i-print, O Lord. On time, Panginoon, meron kaming target date para matapos ito. Sana po maging on target kami doon sa schedule ng paggawa nitong mga dapat i-reading booklet para sa aming prayer and fasting. At lalo na, Panginoon, i-ready mo po ang bawat anak mo, Panginoon, na dadalo nitong gawain na ito, O Lord. Maging time of refreshing, time of commitment, time of deeper faith in you, O God, itong aming gagawin sa aming prayer and fasting, O Lord. Patuloy na maranasan namin yung kadakilaan mo, kapangyarihan mo, kasaganaan mo, pagtuturo mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Ikaw po ang mag-build ng excitement na magkakaroon kami ng prayer and fasting sa 2026 na gagawin sa January 5 ang simula. Ikaw po, Panginoon, na siyang kumatagpo, sumama sa bawat gawain na ito. Sa tuwing gabi, Panginoon, na gagawin namin ito, Panginoon, ikaw, Panginoon, na siyang makakatagpo namin. Magpapakahayag ka personally, individually, O Lord, sa bawat isa na dadalo ng gawain ito. Even doon sa mga dadalo sa online, O Lord, ikaw din ang kakatagpo. Ikaw din ang mangungusap sa mga mag-share ng salita mo, O Lord, let your anointing be upon them, O God. It's about isa na magpa-participate sa gawa na ito, O Lord. Ikaw po ang siyang maitaas, mapapurihan. I'm the nine sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Amen. Salamat po, Pastora, para po sa ating prayer focus, unang prayer focus. At ngayon naman po, ang ating speaker ngayong gabi ay bahagi po siya ng Ministry ng Member Care. Siya po ay isang cell group leader and isa rin po siyang Sunday school teacher. Part po siya ng P12 ng ating Pastora Miden and former teacher at naging teacher ko po to sa AXBI. Yung nagkaroon kami ng cross-cultural mission sa Polinio.
Yan, teacher po namin yan. Tanggapin po natin at pakinggan ang mensahe ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Tita B. Espiritu. To God be the glory, Tita B. Amen. Amen. Heto na ang Paskong masaya. Nalalanghap ko na ang suman at bibingka. Pero hindi po tungkol sa Pasko ang mensahe ngayon. Nais kong basahin ang unang Pedro 4:7 sa Tagalog. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panitilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. The phrase, the end of all things is at hand, may not mean to Peter that he expected Christ to return soon. It means all the major events in God's great salvation plan were completed. His birth, his ministries, his death, his resurrection, his ascension, and the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. Therefore, Christ's return could happen anytime. Peter is writing to the Christians who have suffered for Christ's sake, to those who have taken in Christ's attitude that hardships for God's cause are part of our purpose. The end of all things is at hand, meaning the end of your hardships, your problems, all your anxieties and persecutions is at hand. Ang sabi ko nga kanina, heto na. Dapat masaya tayo kapag sinabing the end of all things has come. Kanina, meron akong nakausap na sabi niya, marami akong ang ano ko sa kanya ay marami siyang problema, marami siyang anxieties, marami siyang stresses. Ngunit binigyan ko siya ng encouragement. All your stresses, all your problems, all your anxieties is at hand. Malapit nang matapos. Malapit nang matapos. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly. That means make your life count. Dapat ay may kabuluhan ang ating buhay. Focus on living like there's no tomorrow by praying harder, loving deeper, and serving smarter. Sacrifice for others and bear one another's burden and be at peace with everybody. Everything in this world is about to wrap up. Malapit ng balutin. Napakasaya pagka tayo ay nagbabalot ng regalo. Pero magiging masaya kaya tayo pag sinabing, this world is about to be wrapped up. Malapit ng balutin o malapit na matapos. Therefore, stay wide awake in prayer. Love one another as if your life depended on it. What will you grab? Ano ang iyong hahawakan? Ano ang iyong itatakas kapag sinabing, ayan na, may sunog na? Nang masunog ang aming bahay,
wala akong kinuha, kundi yung aming tiyuhin na kagagaling lamang sa ospital. At alam ko, yun ang mas mabuti. What will you grab when your house is burning? The idea is when our house is on fire, that we have a moment of urgency and priority. Dapat sober-minded. Dapat husto ang isip. Kalmado. Those are the two things. Priority and urgency that we as believers have in light of the fact that the Lord is coming soon. Urgency, priority. I have to act quick. Kailangan akong mabilis. The Lord is coming, and I have to have a priority, and I have to have a priority. What is most important? So, be self-controlled, be sober-minded, and pray. Sasabihin ba natin, teka, ako ba'y mananalangin pa? Ito na nga ang problema. Ito na nga, masusunog na. If you are self-controlled, if you are sober-minded, you can pray. Be sober means it's urgent. A decision, a decisive action. Be sober is used for a person who is in his right mind. Minsan natataranta tayo. Saan ba? Ano ba? Saan ba ako pupunta? Ano ba aking dadalhin? Ano ba ang saan ba ako dadaan? Be sober-minded. To be self-controlled is to be balanced in your reaction. It means to keep your mind steady and clear, to be calm. O maging payapa. Do not lose your balance. Don't go crazy. Preserve your sanity. Yung kahit nagkakatuwaan, may matino pa ring pag-iisip. Do what is right. Keep cool. Biblical pa rin at focus pa rin sa Diyos. Don't lose hope. Remember, God is watching. Pangalawa, watch and pray. When Peter and the other disciples were told by Jesus to watch and pray, anong kanilang ginawa? Natulog. Watch and pray means be alert. Pero minsan, ayaw nating manalangin. Bakit? Busy, maraming distractions, kasi meron akong kasalanan sa Diyos, or distrust in God's response because of pride, anger, shame, feeling that prayer is not productive at all or not necessary because of self-sufficiency or a small view of God. Kahit meron ka nito, pray. Pray because it is needed. Don't be dilly-dilly. Huwag malasing sa katuwaan. Be self-controlled. Be sober-minded for the sake of prayers. A holy ground is a holy ground for all occasions. For the Lord is here. Pinakanta natin, I'm standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. That is why we practice self-control, sobriety, and being prayerful. Also, number 3, have fervent love. Keep your head clear. Keep on your knees and pray. We are still standing on that holy ground, for the Lord
is here, and where He is holy. Your every move should be an invitation to prayer. Nagising ka sa umaga, nagising ka sa hating gabi, pray. Masaya ka, pray. Malungkot ka, pray. Nalilito, may problema, walang problema, pray. Don't forget your sobriety. The end of these things is at hand. Therefore, be self-controlled and be sober-minded for the sake of your prayers. Lord God, this is our prayer for us to be self-controlled, to be sober-minded, and to always pray and love others. Marami pong salamat, Panginoon. Sa kabila ng napakagulong daigdig, ang lahat busy, ang lahat natataranta, ang lahat mayroong pinagkakaabalahan. But Lord, may we not forget that once you gave your Son, Jesus Christ, to be born of a virgin in this earth. Siya po yung nagbibigay ng pag-asa. Siyang nagbibigay ng kapayapaan. That whenever we are worried, lumilitaw yung iyong salita. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Because I am preparing a place for you in heaven. And when I go and prepare a place for you, I will come again and receive you as unto myself, that where I am, there ye might be also. The end of these things is about to come, is at hand. Maraming salamat po, Panginoon. The more we get older, the closer is your coming soon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po, Tita B. Sabi nga po, sa kabila ng fast-paced life na nararanasan po natin ngayon, sobrang apektado po ang lahat. Lalong-lalo na po ngayon, Christmas, yung mga rush, nakaka-experience po ang iba ng mga tinatawag na mental health problem, aligaga, lahat left and right. Pero sabi nga po dun sa mensahe ni Tita B, because the end of all things is at hand, so ano po ang marapat nating gawin? At paalala, we have to be self-controlled, we have to be sober, and we have to pray. So yung prayer po talaga ang mahalaga sa lahat po ng dinaranas, pinagdadaanan natin. Sa kabila noon, panalangin po. At isang paalala po na ngayong Pasko na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay nariyan na tayo po ay marapat na manalangin lagi. In everything, sa lahat po ng gagawin natin. So manalangin po tayo. So dahil po dyan, so ang ating pong next is ang ating pong prayer focus para po sa ating bansa. So nariyan po yung restoration of broken relationship, yung love and unity, yung financial needs, salvation and physical, spiritual healing. So sabay-sabay po tayong manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat, salamat Panginoon na nariyan po kayo palagi na gumagabay at nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na to, pinapanalangin po namin ang aming bansa, yung pong mga yung pong mga nangyayari po sa paligid ngayon, Panginoon. Alam niyo po itong mga kaguluhan nito, na sa kabila ng kaguluhan na to, bigyan niyo po ang bawat isa ng kapayapaan sa puso nila. Panginoon, kung ano man po yung mga sigalot o mga nangyayari po sa paligid, kayo po ang
laging in control ng lahat ng ito. Iparanas, ipaalala niyo po sa bawat isa na kayo po ang in control sa mga bagay na to. Ganun din po sa mga restoration ng broken relationship, Panginoon. Lord, kayo po ang aming Panginoon na nagre-restore ng lahat ng bagay. Sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari, Panginoon, nariyan po kayo na ang mga relasyon ng pamilya man yan, ang mag-asawa, ang anak sa kanyang magulang, at yung mga lahat po, yung mga pagkakaibigan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa at bigyan niyo po sila ng pusong mapagkumbaba, puso na mapagpatawad at bukas ang loob na tanggapin ang lahat ng bagay na nangyari, Panginoon, na magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Ganun din po aming Diyos, pinapanalangin din po namin ang pagmamahal at yung pagkakaisa sa bawat Filipino, maging sa aming church, O Lord. Kayo po ang magsilbing tagapag-unite at yung iparanas niyo po ang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dahil po, Panginoon, kung wala po kaming ibibigay ay hindi po namin maigagawa ang lahat na to. Pero kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, Panginoon. Ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pangunawa, ng pagkakaisa, Panginoon. Kung may mga sigalot man o sama ng loob, Lord, ayusin niyo po ang bawat puso ng namin, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na nakakaranas nito. Tulungan niyo po ang bawat isa, iparanas niyo po, iparealize niyo po ang mga bagay-bagay, Panginoon. Nang sa ganun po, Lord, ay naroon po yung aming pagpapatawad sa bawat isa, Panginoon. Ganun din po ang iba. Lord, maraming maraming salamat din po, Panginoon, kung meron po mga tao na nangangailangan ng financial needs, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa, kung may mga tao po na wala pong trabaho. Alam ko po, Panginoon, na kayo po ang pinagmumulan lahat ng pagpapalang ito. Kayo po ang magbibigay ng mga trabaho na kailangan ng bawat isa. Nang sa ganong, Panginoon, magiging daluyan din po ng pagpapala sa iba pa po, Panginoon. At ganoon din po, Lord, kung may mga pangangailangan po sila, pagpalain niyo po kung ano man po ang kanilang pinagkakakitaan, trabaho man sa opisina, negosyo, Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng ito, panghawakan niyo po ang mga bagay na to, Panginoon. Ganon din po, Lord God, pinapanalangin din po namin ang mga tao na hindi pa po nakakatanggap sa inyo, ang hindi pa po nakakailala sa inyo, ang kaligtasan po ng bawat isa, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa na maging daluyan po nitong mga salita na manggagaling sa inyo, na magiging kaligtasan po ng aming mga makakausap sa trabaho man po to, sa aming pamilya, maging yung mga OBS na mayroon ng church, Panginoon, ng church planting. Lord, gamitin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng katatagan, yung tapang, at encourage niyo po ang bawat isa na maghayag ng iyong salita, dahil po ito po ang iyong iniatang po sa amin, the Great Commission, Panginoon. At ang bawat isa po sa amin ay maghahayag ng iyong salita. Ang kaligtasan po ay isi-share din po namin sa iba kung paanong kami po ay naligtas din po. Ganun din po, Panginoon, dalangin ko rin po ang mga physical at spiritual na kagalingan, Panginoon, sa lahat po ng mga taong may sakit. Lord, sa mga oras na to, nasa bahay man po sila, nasa ospital man po sila, yung mga nakakarinig po ngayon, Panginoon, sa oras na to, ipatong niyo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa na nangangailangan ng kagalingan na pisikal sa mga oras na to. Lord, wala pong imposible sa inyo. Simpleng ubo o cancer man yan, Lord, there is power, Panginoon, sa pananalangin upang matamo po ang kagalingan ng bawat isa. Gamitin niyo po ang kaanak po nila, na kapag sila po ay nag-lay hands, Panginoon, naroon po, nadadaloy po ang kagalingan, Panginoon, sa bawat mga ipapanalangin po. Lord, hindi lang po ang physical ang pinapanalangin namin, kundi ang spiritual na healing. Kung kami man po o yung iba po ay nakakaranas ng yung brokenness, yung
yung slowly, Panginoon, parang nagdi-drift away. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ipaalala niyo po, Panginoon, na nariyan po kayo na patuloy na umaabot at naghihintay. Lord, yung mga pangako niyo po, ipaalala niyo po sa mga taong broken, lalong-lalo niyo po yung spiritual, patatagin niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ng kalakasan, Panginoon, yung encouragement, Panginoon, na hindi po sila nag-iisa, Lord God. At nariyan po kayo na ever available po, Panginoon, sa bawat isa. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. 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 So ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating prayer time. Tayo po ay pangungunahan nila Teacher Vicky, ni Ate Bea, ni Ate Virgie at ni Ate Cindy. So pwede po kayong ano po dyan, mag-type po ng inyong mga prayer request pa and yung mga praise item nyo rin po pa, na nais nyo pong ipagpasalamat sa ating Diyos. So maraming maraming salamat po, to God be the glory. So Teacher Vicky. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, si Neric. Siya ay nagpapasalamat sa lahat ng blessings na binibigay niyo po sa kanilang pamilya, na ikaw ay yung on time na nag-a-answer ng kanilang pananalangin, sa kanilang panalangin. At nagpapasalamat din siya sa pag-iingat sa kanilang tatlong anak na si Erin, si Riley at si King sa pagpasok nila sa school sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Ganon din ang panalangin ni Sheila, yung kanyang kaibigan na si Eliza Sanchez, naway maging okay yung mga laboratory at maging mabilis at normal ang kanyang panganak. At ito po ay due date niya sa December 26. Sasamahan mo siya, Panginoon, sa kanya pong panganak, O God. Dalain din namin si Ate Daisy, na nagpapasalamat po pala siya sa paggabay, patnubay, pag-iingat sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga kahilingan. Siya ay pinupuri ka, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ang patuloy na nagpapatnubay sa kanilang buong sambayan. Dinadalangin din niya na ang kagalingan ng katawan ng kanyang anak na sina Alexi at Desiree, si Faith, dahil sa sobrang lamig ngayon doon sa Canada. Panginoon, ikaw po ang sasama po sa kanila. Ikaw ang nag-iingat at ikaw po ang tutulong sa pamilyang ito na naroon sa Canada. Dalangin po namin na siya ay patuloy niyong papatnubayan. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos, dahil alam po namin na ikaw ay sa iyo ay mayroong katugunan sa lahat ng aming mga nilalapit sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sabi po sa Marcos 11, talatang 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Salamat po, Panginoon, sa aming lubos na pagtitiwala at pagsandal sa iyong kapangyarihan. Hallelujah. Panginoon, nakikiisa po kami sa panalangin ni Jackie Luz Alameda sa kanyang pasasalamat sa pag-iingat at paggabay mo ng buong isang linggo. Salamat din po sa kagalingan na ipinagkakaloob mo sa kanya. Purihin ka, O dakilang Diyos. Hallelujah. Ang panalangin po ni Pascat, thank you, Lord, sa palaging paggabay sa aking hearing. Yes, Lord. Salamat po sa iyong patuloy na pangunguna sa hearing na kanyang kinasasangkutan. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kalakasan, lakas ng loob, pagtitiwala sa iyo, Lord God, ang patuloy niyang maranasan sa kanyang hearing na ito. Thank you, Lord. Nakikisa rin po kami sa panalangin ni Evelinda, kagalingan po sa kanyang nararamdaman na sakit sa tagiliran at likod, at patuloy na pag-iingat sa kanyang pamilya. Salamat po, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hallelujah, Lord. Tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Panalangin po ni Jackie Lou Salameda. Pasasalamat at papuri po sa Lord. Salamat po sa iyong katapatan sa buhay ko. Di ka nagkukulang. Salamat po sa iyong pagmamahal. Patuloy po akong hihiling na complete healing po po. Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Bless mo po, Lord, ang mga gamot na siyang instrumento para sa aking kagalingan. Praying for guidance and protection of my family. Financial provision, kagalingan po ng mga may karamdaman ay na may pinagdadaanan. I surrender all my worries, Lord. Salamat po sa lahat po ng papuri at salamat ay sa iyo lamang po. Lahat wala ka pong katulad. In Jesus' name, Lord, salamat po sa panalangin ni Jackie Lou. Patuloy na pinupuri at pinasasalamatan ka po niya sa kanyang buhay. At Lord, dalangin din po namin yung complete healing ay paranas mo po sa kanya, Panginoon. At patuloy na gamitin mo po siya, gamitin mo po yung mga gamot na iniinom niya na maging instrumento po ito ng iyong kagalingan. At salamat din po sa guidance at protection sa kanilang pamilya. Yung financial provision, Panginoon, ay ipagkaloob mo rin po sa kanila at lahat po ng worries niya, Panginoon, ay pinagkakatiwala niya lahat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo po sa buhay ni Jackie Lou. In Jesus' name, Amen. Share ko lang po yung Psalm 94 verse 19. In the multitude of my anxieties, your comforts delight my soul. Panalangin po ni Ate Armin Pontud. Pinupuri at pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil sa kabila ng karamdaman, hamon ng buhay, pagsubok at nananatili siya sa kanyang pagiging Jehovah Rapha, Jehovah Jireh at Jehovah Shammah. Ang Diyos na kahit kailan hindi nagkulang, hindi nagpapabaya at tapat sa kanyang mga pangako. Sa iyo ang karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian in Jesus' name. Po, Panginoon, nakikiisa po kami sa papuri at pasasalamat ni Ate Armin sa kanyang mga dalangin sa iyo. Pinasasalamatan po namin ang iyong paggabay at pagbe-bless sa kanya in Jesus' name. Sa panalangin din po ni Ate Daisy Simon, itinataas ko po ang kagalingan sa ubo at sipon ng aking apo na si Steph at nawa ay maging maayos na ang kanyang pakiramdam at makapasok na siya at bigyan niyo po siya ng wisdom para sa exam niya bukas in Jesus' name, Amen. Lord, ikaw po ang magpapagaling sa apo ni Ate Daisy na si Steph. Nawa po ay naging maayos na ang kanyang pakiramdam at makapasok na po siya. Bigyan niyo po siya ng wisdom, sapat na kaalaman at kalakasan para sa exam niya bukas. Umaasa po kami sa iyong gabay at paghipo sa kanyang exam bukas in Jesus' name. Ganon din po yung panalangin ni Ate Manilyn Salazar, panalangin po para sa kagalingan ng aking pamangkin na si Kai Chester mula sa Hika. Yes, Lord, ikaw po ang manggagamot. Ikaw po ang nagpapagaling sa lahat. Hipuin mo po si Kai na pamangkin ni Ate Manilyn. Ikaw po ang magpapagaling sa kanya in Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Tinatas namin ang si Ruel. Nagpapasalamat siya sa lahat ng pagpapala sa kanyang buong pamilya, sa provision ng coat ng kanyang anak. At dalangin din niya na samahan niyo po si Revin at yung kanyang team nila sa defense nila bukas sa school, sa Impact Love, Wisdom and Knowledge sa kanyang mga anak sa pag-aaral. Si Revin, Kim, Kurt, John, Liam at Emmanuel.
at magkaroon ng focus sila sa kanilang pag-aaral at provision sa araw-araw ng kanilang pangailangan. Patuloy na recovery at strength sa kanyang kuya na maging normal ang kanyang paglalakad. Lord, lahat ng ito po ay aming inilalapit sa iyo. Naniniwala kami at nagtitiwala na ang panalangin ni Ruel at ang kanyang kahilingan na ito ay inyo na pong tinugon. Maraming salamat sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isang pagbasa po sa mga awit, sa awit 102, verses 16 and 17, sabing ganon, itatayong muli ni Yahweh ang Zion, kaluwalhatian niya ay mahahayag doon. Daing ng mahirap ay iyong papakinggan, di mo tatanggihan ang kanilang kahilingan. Yes, Lord, nagtiwala po kami sa lubos mong pagdinig sa aming mga panalangin at ang iyong katugunan ay amin ng pinasasalamatan. Salamat po, Panginoon, nakikiisa kami sa panalangin ni Christy. Salamat, Lord, sa biyaya na naibigay mo sa kanya at sa kagalingan na kanyang naramdaman na sa sipon at ubo. Salamat po, Lord Jesus. Hallelujah. Maging ang panalangin ni Lorna na paggabay at proteksyon mo, Panginoon, sa kanyang mga anak, mga manugang, mga kapatid, mga pamangkin, at lahat po ng kanyang mga relatives and friends, at ang financial provision po sa lahat nila, sa kanilang lahat, at ang healthy, strong na pangangatawan po nila sa lahat ng oras. Pinagpapasalamatan po niya. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Maging ang panalangin ni Maria Cecilia, salamat po, Panginoon, na hindi mo siya iniiwan, hindi mo siya pinababayan, at lagi mo siyang sinasamahan sa kanyang journey, sa kanyang medical journey. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng kagalingan, kaginhawahan sa kung ano man ang kanyang nararamdaman. Thank you, Lord God. Maging kay Kuya Ray, thank you, Lord, sa lahat ng kanyang panalangin na iyo pong pinagkaloob na. Salamat sa lahat ng mga provisions. Salamat sa lahat-lahat. Maging ang panalangin po ng aming Pastora Meden na makonvict ang heart ng mga online hackers sa wickedness na ginagawa para makahanap sila ng marangal at godly na trabaho. Ma-encounter nila ang Panginoon. Yes, Lord, amin pong pinagpipray ang concern na to, Panginoon, dahil marami po ngayon talaga ang uh, ganito ang ginagawa, naghahack upang makakuha ng mga makapagsamantala sa kapwa nila. Lord, amin pong sinasaway, amin pong pinipigil ang espiritu na to, Panginoon, at iyo po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang pumigil sa kanila. I-bind mo po sila in Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Lord, thank you po sa kasagutan mo. At Lord, salamat po na ikaw po, Panginoon, ang magkakaloob ng maayos at marangal na trabaho para sa mga tao na nangangailangan sa mga panahong ito. Ipagkaloob mo po sa amin ang puso na simple lamang, Panginoon. Simple lamang, hindi nagangad ng kung ano man, Panginoon, kundi ikaw ang dakila, ikaw ang mapaluwalhatian, Panginoon. Thank you, Lord, sa ipagkakaloob mong magandang espiritu, biyaya mo, ang Holy Spirit, banal na Spirit, ang siyang mangingibabaw at mangunguna sa aming lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Babasahin ko lang po sa unang Thessalonica 5:16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, inyong pakikipag-isa kay Kristo. Thank you, Lord, sa salita mo. Tayo po muli ay manalangin, panalangin po ni Joy Lynette. Thank you, Lord, for everything and blessing to my family. Yes, Lord, nakikisa po kami sa pasasalamat po ni Joy. Pagpalain mo po ang buong pamilya nila. Salamat, Lord. Ganon din po, panalangin po ni Ditas, pag-iingat ng Panginoon, ang maranasan ng aking anak at kanyang pamilya sa New Zealand. Yes, Lord, ingatan mo po ang pamilya, ang anak ni Ate Ditas na nasa New Zealand. Ikaw po ang laging sasama sa kanila, Panginoon. At wag mo po sila doon pababayaan. Salamat po sa panalangin po ni Ate Ditas. Ganon din po, panalangin po ni Etlyn. Thank you, Lord, sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo po sa akin. Dalangin ko po
ang lahat ng may sakit at maranasan ng kagalingan. In Jesus' name, katugunan at presensya ng Diyos ang maranasan ng lahat ng aming inaabot sa muson. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Ikaw po ang laging magbibigay ng kalakasan sa pamilya ni Etheline, Panginoon, at dalangin din po namin na lahat po ng nakakaranas ng may sakit, ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila sa pangalan mo, Panginoong Jesus. At yung presensya mo, Panginoon, ay laging mararanasan ng church planting sa Muson. Yes, Lord, ikaw po ang maranasan nila sa kanilang araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ganon din po, panalangin ni Sailin. Praying po sa kagaling ng aking anak, kapatid, pati na po ang aking anak at kaligtasan ng aking pamilya. Yes, Lord. Ang kagalingan po ay idaloy mo po sa anak ni Selim. At ang kaligtasan din po ng kanilang pamilya ay kanila pong maranasan, Panginoon. Ang kaligtasang ito ay idaloy mo po sa buong sambayan nila, Selim. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Panalangin po, Panginoon, kay Ate Ami San Victores, praying for God to strengthen Arco. Ma-reach niya na nawa ang weight na kailangan para ma-discharge siya from the hospital. Nawa di siya mapagod during feeding time. Please pray also for provision. Yes, Lord. Buong puso po namin nilalapit sa iyo si Baby Arco. Samahan mo po siya at gabayan. Alam po namin na ikaw po ang kikilos sa journey na to, sa pinagdadaanan nilang ito. Lord, ikaw din po ang mag-provision, magbigay ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sana po makapag-feeding na po si Arco ng normal upang tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling. Lord, alam po namin na may purpose ka sa batang ito, kaya buong puso po namin siya tinataas sa iyo. Maraming salamat po. We claim healing po for Baby Arco. In Jesus' name. Ganon din po ang panalangin ni Vincent. Panginoon, salamat po sa pag-iingat at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa aking buong pamilya. Salamat po sa paglagong espiritual ng Damayan Church Planting, maging lahat ng Church Planting Outreach Bible Study at maging sa panguna. Yes, Lord, nakikiisa po kami sa salamat ni Vincent sa pag-iingat mo at pagbibigay ng kalakasan na pinagkakaloob mo sa kanyang pamilya. Salamat po sa paglagong spiritual ng kanilang Damayan Church Planting. Lord, ikaw po ang manguna sa kanila. Ikaw po ang magbigay ng wisdom sa lahat ng kanilang gawain sa church planting at sa outreach Bible study. In Jesus' name. Kay Ate Dolor po, praying for safe travel ng kanyang anak na si Jeg sa Cebu at protection sa work niya doon. Yes, Lord, nilalapit po namin sa iyo ang anak ni Ate Dolor na samahan mo po siya sa kanyang pag-travel papuntang Cebu. Bigyan mo po siya ng protection, ng comfort na kailangan niya dun sa work niya. Bigyan mo po rin po siya ng kalakasan, ingatan mo po siya saan man dako siya magpunta sa kanyang pagtulog, sa kanyang pagtatrabaho. We claim for your protection in Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, ang pasasalamat ni Robbie sa lahat ng blessings at provision at pag-iingat at paggabay po sa kanila sa araw-araw at panalangin din po ng kalakasan ng katawan sa bawat isa. Panalangin sa kalakasan kaligtasan ni Jacob sa gaganaping jamboree sa Botolan, Zambales sa December 14 hanggang 21. Ikaw po ang gagabay at mag-iingat po kay Jacob sa pagtungo niya doon sa Zambales. Dalangin din namin ang kailangan ni Christine, kaligtasan ng kanilang buong pamilya at ingatan at gabayan niyo po sila sa anumang kanilang gagawin at maging sa kanila pong karamdaman, maranasan nilang kagalingan.
spiritual strength din po kay Pastor Glenn, sa lahat ng mga cell leaders at members ng Men's Net, Women's Net at Youth ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Wisdom be upon them at ikaw po ang mag-iingat at ang kalakasan na nagmumula sa iyo ang manguna po sa kanila at panguna ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa katugunan sa aming pong panalangin ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa lahat ng iyong mga katugunan, Panginoon. At muli aming inilalapit, nakikiisa po kami sa panalangin na ito ni Pastora Meden, praying sa malapit na panganganak ni Elaine Abalos. Maiayos na mailabas ang baby at ma-regain ang strength agad. Yes, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praying rin sa full recovery from stroke ng kapatid niya si Kion Belino at ang CKD ng pinsan niya na si Briner Belino Adiwang. The Lord be their healer and sustainer. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa paghipo mo ng iyong mapaghimala at mapagpagaling na kamay sa mga kamag-anak na to, kapatid at pinsan ni Pastora. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. At praying for a wonderful encounter with the Lord and fellowship with fellow women during the Women's Christmas Thanksgiving sa December 14 at 2 p.m. lahat ay makadalo at maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Yes, Lord, ikaw po, Panginoon, ang naroon, ang presensya mo, Panginoon, ang sumaamin, Panginoon, sa pagkakaroon namin ng Women's Christmas Fellowship. Thank you, Lord, sa iyong pagsama. Thank you, Jesus. At ang panalangin din po na ito ni Fast Cat, Lord, salamat po sa lahat ng pinagdaanan ko at nandun ka at ginabayan mo ko. Salamat sa work ko ngayon at sa mga taong ginamit mo para ako ay makabangon po muli at sa pagpapala. Thank you, Lord, sa iyong favor. Thank you, Lord, sa iyong pagpapalat biyaya kay Fast Cat. Ikaw, Panginoon, ang kanyang inaasahan. At salamat, Lord God, nakikiisa kami sa kanyang praises and pagpapasalamat, thanksgiving sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Babasahin ko lang po sa Marcos 11, verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na tanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Yes, Lord, kiniklaim na po namin, Panginoon, ang iyong salita. Tayo po muli ay manalangin. Samayan mo po ako sa pananalangin. Panalangin po ni Pastora Lorna, praying for protection sa mga scammer, sa lahat, lalo na sa mga senior. Prayer for sa mga tagapanalangin, protection at kalakasan, wisdom, pag-iingat ng mga kabataan, ilapit mo sa iyo, Lord. Huwag silang mawalay sa iyo. Patatagin mo po sila at piliin ang tama. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin yung protection sa mga senior na nai-scam, Panginoon, Lord. Tulungan mo po sila, Panginoon, na mailayo dito sa mga scammer. In Jesus' name, ganun din po yung protection at wisdom, Panginoon, ang ipagkaloob mo po. At pag-iingat po sa lahat ng kabataan at dalangin namin na mailapit pa sila sa iyo, Panginoon, at piliin nila ang tamang direksyon na nagmumula sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Panalangin po ni Ate Myrna, comfort for Lita Indaya for the passing away of her partner, Coach Jimmy Mariano. Yes, Lord, ikaw po ang mag-comfort sa asawa ni Jimmy Mariano na ngayon ay nagdadalamhati sila. Lord, ang pagyakap mo po, ang maranasan nila at ang kaaliwan na nagmumula sa iyo ang maranasan ni Lita Andaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ganun din po, panalangin ni May Rivera, praying for protection, healing, guidance, and provision sa family namin. Yes, Lord, ikaw po, Panginoon, ang laging
magpoproteksyon sa pamilya na may at yung kagalingan, guidance, at higit sa lahat yung provision na nagmumula sa iyo ang ipagkaloob mo po sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ganon din po panalangin ni Arlene. Pray for provision, healing for my daughters, Elena, and wisdom for her final exam. Yes, Lord, ipagkaloob mo po, Panginoon, ang pangangailangan nila, kagalingan ng kanyang anak na si Alena, at bigyan mo rin po siya ng karunungan sa kanyang final exam. Ikaw po, Panginoon, ang magpapaalala sa kanyang exam kung ano po yung tamang sagot at i-remind mo po siya, Panginoon, dun sa kanyang mga na-review. Salamat po, Panginoon, sa pangalan mo. Ipagkaloob mo po lahat itong aming dalangin na ito. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito upang makapanalangin para sa mga nangangailangan. Tulad po ng panalangin ni Robert, maraming salamat po sa laging pag-iingat at sa mga biyaya na galing sa iyo. Yes, Lord, nakikisama po kami. Nakikiisa po kami sa kanyang pasasalamat sa iyong pag-iingat at sa iyong biyaya na nanggagaling sa iyo. Dalangin din po niya yung kanyang mga anak, palagi silang in good health. Yes, Lord, ikaw po ang gagabay at magbibigay ng protection, ng kalakasan sa mga anak ni Robert. Dalangin din po niya si Tess na mawala na ang sakit ng kanyang tuhod at balakang. Yes, Lord, ikaw po ang healer namin. Ikaw po ang makapangyarihan. Ipuin mo po ng iyong kamay si Tess na mawala na yung sakit ng kanyang tuhod at balakang. In Jesus' name. Pag-iingat din po sa pag-uwi ni Carlo galing trabaho. Yes, Lord. Sa kabila po ng mga gulo sa labas, samahan mo po si Carlo at lagi mo po siyang ingatan sa kanyang pag-uwi lagi, araw-araw sa trabaho. Comfort mo po siya at i-shield mo po siya ng iyong protection in Jesus' name. Ganon din po si Emenilda, praying for protection sa family. Yes, Lord. Nakikisama po kami sa prayer ni Emenilda ng protection sa kanyang family. Hindi lang po protection, ganon din po yung provision at healing kung meron man po sa buong family. In Jesus' name. Ganon din po si Ate Beth Espiritu. Thank you, Father God, for my daughter, Elise, complete healing sa asthma and allergies. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa kagalingan na binibigay mo sa anak ni Ate Beth na si Elise. Thank you for complete healing sa kanyang asthma at sa allergies. Jesus is her great physician and we offer our praises and thanks to our God. Wala pong tigil na papuri at pasasalamat ang aming binibigay sa iyo, Panginoon, sa kagalingan na yung pinagkakaloob sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa aklat ng Jeremiah 17:14, Heal me, Lord, and I will be healed. Panghawakan po natin ang pangakong ito ng Panginoon na kapag tayo lumapit sa Kanya at humiling ng kagalingan, ito po ay Kanya ipagkakaloob. Kahilingan po ni Ate Armin, kagalingan para sa kanyang masakit na likod, favorable result ng kanyang x-ray, at yung kanyang 2D echo ng kanyang apo na si Zoe Perez sa December 15, favorable result din. Ganon din ang check-up ni Jem na nakakaranas ng stomach ache. Ngayon pa lang, Panginoon, ay naniniwala kami na hinihipo mo na sila, O Diyos, at pinagagaling. Kahilingan din niya na makapagbukas ng tindahan ng kanyang anak at manugang, pag-iingat, gabay, patnubay para sa kanyang mga apo na pumapasok araw-araw, sa mga nagtatrabaho, sa kanyang buong sambahayan at mga nasa abroad.
at maayos na kalusugan, hanap buhay, at relationship ng buong pamilya. Lord, alam po namin na Ikaw ang Diyos na tagapag-ingat sa buong pamilya, kaya ito po ay aming pinagkakatiwala sa iyo, maging ang kanilang kalusugan at hanap buhay. Sa mga kamay po namin, itinataas ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Patuloy kami nananalangin, nakikisa sa mga hiling ni Ate Armin, salvation para sa kanilang lahat, sa kanyang mga siblings, sa kanilang families, relative, friends, and neighbors, and deliverance from bad vices, ungratefulness, unfaithfulness, unrighteousness. Lahat po ng mga espiritong to ay mawala po sa kanilang doon sa kanilang kalagayan, Panginoon, sa mga bagay na hindi nakalulugod sa mata mo, O Panginoon. Pag-pray din po pinagpe-pray din po namin ang paglagong espiritual, kasipagan sa pagdalo sa Shepherd's Flock, alive in faith, good health para sa mga member ng Living in Faith. Thank you, Lord, sa lahat ng mga cell groups na to, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nagpapalakasan sa isa't isa. At financial provision para sa mga monthly bills, everyday needs, at iba pang gastusin, lalo na ngayong season. Thank you, Panginoon, sa panalangin to ni Ate Armin. At alam po namin na ikaw to, Panginoon, ay nakarating sa iyo at iyo pong tutugunin sa iyong tamang panahon, sa iyong tamang paraan. Salamat po, Panginoon, maging sa panalangin ni Lizelle, na praying for the condition of kanyang Ate Hyde Requero po. Lord, kayo po, Panginoon, ang mag-bless sa kanilang buong pamilya at lagi po niya silang bigyan ng gabay, guidance. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tayo po muli manalangin. Manalangin po ni Carmela. Thank you, Lord, for healing me from fever, cough, and cold. Thank you. Thank you po for every blessing you continue to pour out in our lives. I lift up to you the traveling mercy of my mom as she traveled from Bicol to Manila on December 21, and my brother with his family on December 23. I also pray for your healing touch over Mel Simpierco, Tito Bong Dominguez. And Lord, I also bring before you my unspoken prayer request. You know the desire of my heart. And may your will be done. Amen. Yes, Lord. Salamat po sa panalangin na ito ni Carmela. Patuloy na ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa kanya na siya po ay may lagnat at cough and cold. Pagalingin mo po siya sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ay idaloy mo po ang kagalingan kay Carmela. At salamat po sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo po sa kanyang buhay, at ingatan mo po yung mga pamilya niya na uuwi dito sa Manila, at yung kanya rin pong kapatid, Panginoon, ay ingatan mo rin po sila. At lahat po ng may sakit, ay ikaw po ang magpagaling kay Kuya Bong Dominguez at kay Mel Sofreco. Ang kagalingan din po ay idaloy mo po sa kanila. At yung spoken prayer po ni Carmela, Lord, alam mo po yun. Alam mo po kung ano po yung kanyang prayer na ito. At ano man po yung nais mo sa kanyang buhay, ikaw po ang magpakahayag sa kanya. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Ganon din po panalangin ni Rosana, papuri at pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan, pag-iingat at paggabay sa buong sambahayan nila. Spiritual growth po ng Alive in Faith Cell Group. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Osang. Salamat po sa kabutihan na ipinagkakaloob mo po sa kanya at ang pag-iingat ng buong sambahayan nila, Panginoon, ay ikaw ang mag-ingat at yung spiritual group ng kanyang cell group, patatagin mo po sila, Panginoon. At ikaw ang lagi nilang kasama sa sila ay mag-cell group, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen.
Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nilalapit po namin sa iyo si Ate Opel Cortez. Thank you po, Lord, for bringing home safe my apo from her work. 4 a.m. where Angkas rider had an accident after she was dropped off in seconds. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa iyong pag-iingat sa apo ni Ate Opel na hindi mo po siya pinabayaan. Ganon din po yung angkas rider na naaksidente na pagkatapos niyang ibaba. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Tinataas po namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ilalapit din po namin sa iyo ang prayer ni Eva Ver. Salamat po sa ating Panginoon sa araw-araw na paggabay niya sa atin. Ang prayer ko po ay ang tuluyang kagalingan sa mga kapatiran na may mga sakit. Yes, Lord. Sa oras na to, ilalapit po namin sa iyo lahat ng kapatiran na may dumadanas ng anumang sakit. Mild man to o yung mabigat na sakit. Ikaw lang po ang nag-iisang tagapagpagaling namin. Tinataas po namin sa iyo lahat at buong puso po namin pinagkakatiwala ang lahat ng sakit na nararamdaman ng bawat kapatiran. Kalakasan kay nanay at protection sa aming pamilya. Yes, Lord. Bigyan mo po ng kalakasan ng nanay ni Eva, pati na rin po ang protection sa buong pamilya, pati na rin po ang buong provision na pangangailangan ng kanilang pamilya. Salamat din po sa gabay ni Lord ng buong isang taon sa church. Naway maging maayos and thanksgiving dito sa may bangkal. Yes, Lord. Tinataas po namin sa iyo ang church sa may bangkal. Sana po ay samahan mo po sila sa kanilang thanksgiving. Sana po ay maging matagumpay po ang kanilang araw na yon. Patuloy mo po silang samahan, gabayan at provision. I-sustain mo po lahat ng pangangailangan ng church sa may bangkal. Protection din po kina Sis Gary, pati na rin ang mga workers. Yes, Lord. Salamat po sa protection mo kila Ate Gary, pati na rin po sa lahat ng manggagawa ng TMCC. Samahan mo po sila, pagpalain mo po sila, at bigyan po sila ng kalakasan in Jesus' name. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Ang pasasalamat at papuri ni Maricar sa iyong kabutihan at sa kanyang buong pamilya. Salamat sa kanyang mga answered prayer, lalo na sa kanyang karamdaman at mahal niya sa buhay. Salamat sa kagalingan. Prayer po namin yung provision at healing sa kanyang kapatid na si Romnick at wisdom para kay Marion Joshua. Praying for Geraldine sa mga struggle na pinagdadaanan niya. Patuloy niyo po siyang patatagin at lagi niyo pong iparana sa kanya na hindi po niyo po siya pinababayaan. Praying din sa kanyang health at patatagin na ang kanyang pananampalataya na kapag siya ay nanghihina ay ikaw po, O God, ang tutulong sa kanya. Lord, wala pong imposible sa inyo. Kaya niyo pong ayusin ang kanyang pananampalataya, patatagin at hindi mo siya pababayaan doon sa panahon na siya ay mayroong mga pinagdadaanan. Ang kanyang kalusugan, tataas mo yung antas ng kanyang yung health niya at ikaw po, O Lord, ang patuloy na sasama sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil kami ay malaya na nakalalapit sa iyo at nagtitiwala na ang panalangin ito ni Maricar at kahilingan niya ay inyo nang tinugon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you, Father God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sabi po sa unang kabanata ng Josue sa talatang 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya't Panginoon, nakikisak po kami sa mga panalangin ito nila Jason, ni Robert at saka ni Ate Luming. Panginoon, ang kay Jason, pagpuri po sa iyo, Panginoong Hesus, sa lahat ng mabuting bagay na nagmumula sa iyo at patuloy po kami nagtitiwala at nagpapasalamat sa iyo. Thank you, Jesus. At we pray for blessings sa lahat ng members ng TMCC upang ang bawat isa ay patuloy na makatuwang sa mga misyon, sa visions at sa mga plano ng church. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa answer mo sa prayer na to. At ang kay Kuya Robert po, pray na maging successful ang gagawing group defense nila, Gwen, sa school. Wisdom be upon them. Yes po, Lord. Thank you po sa gagawin mong sama kay Gwen sa kanyang defense sa kanyang school. Thank you, Jesus. Hallelujah. At maging kay Ate Luming, ang kanyang papurit pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng patuloy mong paggabay at pag-iingat sa kanyang pamilya. Lord, thank you sa paglabas po nila, sa patungo sa trabaho. Lord, ikaw patuloy na nag-iingat sa kanyang mga apo at anak. Kaya lubos po ang pasasalamat niya sa iyo. Salamat po, O Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po muli manalangin. Panalangin po ni Ate Beth, praying for safety and protection of our family, Robbie, as he drives his children to school, as he goes to his work from his house in Carmona to his work at MOA. Also praying for safety protection to Miggy as he goes to work to Antipolo, safety and protection for Sab, my granddaughter, as she goes to school in Top Manila, protection and safety for my apo, Inigo, when he report in his school about his OJT. Praying for spiritual anointing of our pastors, BOT workers, Sunday school teachers, leaders, and all TNCC members and attendees. Yes, Lord, salamat po sa panalangin na inano ni Ate Beth, praying for safety and protection. Yes, Lord, protection po ng buong sambahayan nila, yung kanyang mga anak na pumapasok sa trabaho, pati rin po yung mga apo niya, Panginoon, yung protection mo po ang maranasan itong mga apo ni Ate Beth. Ganun din po yung kanyang anak ni si Miggy, yung protection mo rin po ang maranasan niya, ang pagsama mo po at pag-iingat sa buong sambahayan nila Ate Beth. At yung OJT ni Inigo, Panginoon, lagi mo rin po siyang sasamahan, iingatan, Panginoon. At yung prayer po sa spiritual anointing ng aming mga pastor, aming BOT leaders, at lahat po ng workers ng Sunday school teachers. Lord, sa leaders at the NCC members, pagpalain mo po sila at maranasan ang anointing mo, Panginoon, bilang mga leaders ng aming church, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagpapalang ito na ipagkakaloob mo po. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito ng mga kapanalangin para kay Joanna Caballero. Papuri po sa Panginoon dahil tinanggap na po ang mga kapatid ni Mama si Jesus Christ bilang kanilang Lord and Savior. Ay, Lord, salamat po. Nakikisama po kami sa pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Salamat po na tumanggap na po ang mga kapatid ng mama ni Ate Joanna. Alam po namin na million angels po ang nagsasaya sa pagkakataong ito. In Jesus' name. Patuloy na paglagong spiritual ang aming dalangin para sa kanila at sa kanila ang buong pamilya. Dalangin din po namin ang kagalingan ni Jada Valle sa ubo, pati na din po ang aking pamamaos. Yes, Lord,
nilalapit po namin ang kagalingan ni Jada sa ubo. Pati na rin po ang pamamaos ni Ate Joanna. Maraming salamat po. Hindi pa po nila hinihiling ang prayer request na to, ay hinihipo muna po sila at binibigay muna po ang kagalingan para sa kanila. Dalangin din po ng provision, protection, and spiritual growth ng CLC. Salamat OBS, Amihan OBS, Bucaldos OBS at Bulacan Street OBS. Yes, Lord. Salamat po. Ngayon pa lang, salamat po sa provision at protection sa ibinibigay mo sa spiritual growth ng kapatiran na to. Nawa po ay lumago po sila ng tuloy-tuloy, lumalim pa po ang pagkakakilala nila sa iyo. At patuloy po ang paglago ng bawat isa na paglalim sa pananampalataya sa iyo. At dadating po ang panahon na lahat po sila ay magiging disciple mo. Lahat po ito ay aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So, thank you po sa ating mga prayer leads and salamat din po sa mga nagpadala ng kanilang mga praise item and yung kanilang mga prayer requests. Para po doon sa mga hindi nabasa na prayer request na na-send nyo, rest assured po na pinagpe-pray po to ng patuloy ng ating mga intercessor po. And ngayon naman po para po sa ating mga announcement. Okay, para po sa ating mga tithes and offering and yung mga pledges po natin, pwede nyo pong isend dito sa ating mga BPI peso and dollar account and even sa ating GCash. Meron na po din. Every Sunday po, 8 o'clock ang ating pong Sunday service. Again, the God of Hope and Restoration. Yan po ang ating for this year na. Yung pong Messiah Kids, every Sunday, 8 a.m., meron na po tayong face-to-face or in-person na pagkikita-kita ng mga bata. Okay, so this Sunday po, December 14, 8 a.m., magaganap po ang ating church annual meeting. So lahat po ay inyayahan lalo na po yung mga members, yung mga voting members po, no? Also, sa December 21 at 4 p.m., magkakaroon po ng the Messiah Community Church, ang Messiah Kids presentation, a DIY Christmas. So, suportahan po natin yan, yung ating mga anak. December 21 din po, 8 a.m. So, ito po, Sunday, magkakaroon po ng Christmas cantata ang ating pong Messiah Choir, Hallelujah Choir, and Choir with a Mission. So, may collaboration po tayo, no? Ang title po ay Pasko na. So, attend po tayo dyan. Suportahan po natin. So, eto po yung ating mga gawain ngayong December sa ating church. So, makikita niyo po dyan yung mga gawain pa hanggang December 28 for this month po. Ayan po. Also, ang ating pong Power of Prayer ay hanggang December 17 na lang po. Pero, wag po kayong mag-alala at ito po ay magtutuloy o magpapatuloy next year na po ang ating pagbabalik sa POP sa January 28 to give way din po sa ating 21-day prayer and fasting na magsisimula po this January 5 hanggang January 25. So, supportahan po natin yan, yung PNF po natin. Okay, so tinatawagan po natin si Pastora Mercy para po sa ating benediction and closing prayer po.
Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Ikaw po ang sumama sa bawat isa sa amin simula nung January hanggang December at meron pang remaining one. Panginoon, sa aming prayer. Salamat, Panginoon, dahil sa mga kapatiran, mga kakilala na nagpa-participate sa gawain na ito. Lord, kinikilala nila na ikaw ay makapangyarihan, tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat. At nais po namin maitaas ka, Panginoon, sa ganitong klaseng ministry, o Panginoon. Kaya hayaan mo na patuloy ka namin sambahin, papurihin. Panginoon, kahit Wednesday na lang, Panginoon, for year 2025, alam namin, Panginoon, sa aming prayer and fasting, magkikita-kita kami, may kagalakan sa aming mga puso dahil alam namin, ang aming Panginoon, ang aming Diyos at pinaglilingkuran ay buhay ay makapangyarihan na tumutugon sa lahat ng mga panalangin, o Panginoon. Sa lahat ng aming nasambit na mga prayer requests, O Lord, hayaan mo mangusap ka sa bawat isa na nag-send na kanilang mga prayer requests at Yes, hayaan Lord. mo na yung tugon mo ang siyang kanilang panghawakan, yung kapangyarihan mo, panghawakan nila, O Panginoon, sa mga lahat ng mga kailangan. Ito mo yun ay relasyon, restoration, healing, provision, Yes, Lord. weakness, Panginoon, na hindi gumaling-galing. Oh Lord, alam namin, meron kang right. Tama-tama yung timing mo, Panginoon. Meron kang pinakikita sa amin kung gaano ka makapangyarihan sa lahat ng aming mga nararanasan sa iyo, oh Lord. Kaya sa gabing ito, oh Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay, but not from your presence, tanggapin nawa ng bawat isa ang walang Yes, hanggang Lord. pag-ibig mo, O Diyos Ama, at ang kaligtasan na Receive it. idinulot ng aming Panginoong Hesus doon sa cross. At ang banal na Espiritu, salamat, O Lord, dahil ikaw patuloy ang sasama sa amin, mag-i-equip sa amin, magtuturo sa amin, magbibigay ng sober mind, presence of mind, katulad ng aming narinig, O Lord, at we celebrate this Christmas. Meron kami mga vacation. Dalangin namin, Panginoon, manatili yung pagiging sober namin, Panginoon. Maging sensitive kami, Panginoon, sa bleeding mo, O Panginoon. Kung anda lang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa mga nakasama natin na prayer lead. Si Ate Cindy, Ate G, Ate Bea, at Teacher Vicky, and syempre sa ating mga tech team, si Ate Carmela, si Mai, si Ate Amor, and syempre si Louie. Also, syempre ang ating Associate Pastor, si Pastora Mercy, and syempre, ang ever beautiful speaker natin for tonight, live po yun. Tita V, thank you very much po. Maraming salamat po sa mga nakasama namin ngayon sa FB. And always remember po, there is power in prayer. Good evening. And magkita-kita po tayo Meron pa po tayong last Wednesday. Next Wednesday po. God bless. Good night po. God bless po sa Amen. lahat.